yung kulungan sa ating mga baka dito kasi nasira na. Maganda sana pag tubo yung ilagay, pero wala pa tayong tubo, kawayan lang muna. Nagpangosmo naman si Bitas, oh. Yung si Kinkin to daw nilagyan ng kawayan kasi minsan gusto niyang lumabas at maapakan yung pagkainan niya at masira. Pati yung kay Jinggoy nilagyan ng harang kasi yung una na bali lang yung kanyang harang. Ito po. Pero masaya po tayo sa ating mga alaga ngayon, mga kaprobinsya, kasi ito si Jinggoy ano na, tumaba na, at ito po tumaba na rin, makapal na yung katawan niya. Ito yung baka na nabili natin doon sa doon bago. Tapos yung kalunggo doon nawala na doon sa nawala na yung kalunggo. Sa mga nakapanood po, kalunggo traditional mo. Gusto sa tindog? Ato di paggawa sa limer do. Tindag niya magluhod siya. Yung sa Lagi suwiran sa firma. bukat yung ilawas ha. Magpatulog niya yung hulat isa sa magtindog. Ha? Sino na aka? Isod po ito dito. Gwapo dito na ibutang may wasa. Tindog niya mangurog yung kanorang. Ngurog bitaw. Si Limer mukhang hindi na makayanan ng kanyang mga binti yung kanyang katawan. Ay, dito na naman ito. Talay niya umulan-ulan. Pwede at langkal dito rin. Okay na, umulan po. Baan guys? Dali mo naman sakit. Pupunta. Dali, sakit na yun. Pumili mo naman. Kahit tiniklubo pa ganito. Ha? Kahit tiniklubo pa tangkal to. Kahit pinagkalubog ito. Naglawas o. Oo, hukot na dito. Kaya ano din init mo kayo dire? Tinita niya. Dali ka naman. Ay sayon eh. Kuha na siya Jo. Napatay mga kawayan. Ato siya nagkalon nga makatuyok-tuyok ko siya. Dili hektar pisi. Ako na yun, taga-araw. Yung dito po sa pungan dito. Pwede na sa? Ano, ay. Para makatuyok ko siya ba? Di siya maglisod. Kung yawan mo gusto diyan, okay. Tag naaratay. Haligit. Halkagigit pa. Kung yawan siya diyan yung pindaw. Nabahag nga rin ito. Nag-wild naman si Jinggoy oh. Karte yung ritual ni Bakaha. Napagpasyan po namin mga kaprobinsya na ilipat namin siya doon. Para hindi siya masugatan. Nasugatan sila na dito. Pero obserbahan lang namin. Pag wala siyang ganang kumain doon, ibalik lang namin siya dito. Limit man mo na ginagawa ni Bo. Para bahala ni mo. Mura siya kiong ba. Dalhin namin siya doon sa may mga baka natin. Ito na si ihalo natin sila kay Basya at yung baka natin na pula. Pero okay ra mo lakaw Bo? Ay di na lagay. Pero okay, kanta mo ko aja mo. Ay ra ipagawas kayo no. Marag okay ra man kondisyon naman diyan. Gakiang siya gamay oh na. Oh. Kada kong baka gyud. Puro magubag din na yan sa ilang pang nahaan. Kurog oh. Bawa yung may salong ka. Nang puro. Maayo ron eh. Mukhang sayang naman pag sa labas ay ilagay oh. Karap yung baka. Sos.
Mauli ano lagi ni Jo no. Kiong mo nang galisod sa tindog kay kiong sa aksyon. Ang laki na nalimer mga kaprobinsya oh. Napakalaki niya pag sa labas tingnan. Ako jo kay baka. Pagka nakuha jo ta. Ha? Nagilapaw na. Pero si limer yung kuan niya, yung binti niya masakit siguro. Gani siya mulat layat rod. Huwag yung sa niyo. Kain sa. Video kayo niya sa dito. Nah, tingnan niyo po oh. Ah. Higda na isa sa. Anak ba? Pero normal ra na niya. Iyahar na siya. Kinabakar na niya Jo. Murag gabawog yung isa niyang binti oh. Tingnan niyo po. Palakihin lang natin si limer dito. Na? Dili matong usa nga murag nabawog. Bantay ka? No, kana mo sakit yung kiong niya. Malituha po na jinggoy oh. Baligya na to jinggoy guys. Baligya usik pa po. Pero usik po na baligya jo kay muhunat ng tubo. So naisipan namin ngayon mga kaprobinsya, hindi lang namin ilipat si limer ng lagayan. Pero ang gagawin namin, pagkatapos niyang kumain, dito namin sa labas ilagay. Ikaw na bahala ni buha, ang paggawas bo. Ay maluit ani. Ganahan sa mga og laya bo kaysa tong presko. Ha? Lahat ng laya po nga mabulad sa init. Arak pang isuga. Sige amigo rabi ako nimo. Na, sinira naman yung pakainan ni Jinggoy oh. Para yung kambing natin na buwer dati. Walay bataasan kagoy. Oh, ako siya oh. Itong si limer pag sa labas natin ilagay, baka mamayat na naman katulad dati. Medyo matagal yung baka patabain mga kaprobinsya. Pero pag papayatin napakadali na. Kung paniwangon ba dali ra kayo. Kung patambukon dugay. Okay lang pag hindi kumasa si limer dito ah. Basta malaki lang si limer. Okay lang tayo sa kanila. Dati po si Pogi, malaki lang yung katawan niya, malapad lang, pero hindi matangkad katulad ni limer. Ngayon ito si limer, ako kasi kasko, structure ng kanyang katawan malaki. Lalo na pag sa labas natin tingnan. Bata pa siya mga kaprobinsya, 1 taon pa lang siya dito sa atin. Ano kaya pag umabot na siya ng 2 taon? Hindi po siya masyadong matapang oh. Mabait lang po siya. Limer. Yan po oh. Sinira ni Jinggoy. Pero hindi muna natin ibinta si Jinggoy. Palakihin muna natin. Sayang naman. Medyo matapang po siya. Pero okay lang naman siya dyan. Basta nasa kulungan lang. Ang delikado pag ipastol natin. Yari tayo kay Jinggoy. Ngayon po mga kaprobinsya, kahit hindi kumasa si limer, pero masaya pa rin tayo sa resulta sa ating mga baka dito. Sa ating pag-aalaga sa kanya. Yung mga baka natin na 3, medyo malaki na po yung improvement nila. Ito po mataba na, nagsimula nang lumapad yung kanyang katawan. At yung dalawa nating baka na si Jinggoy at yung isa na galing sa Duldul baka. Sa ngayon parang dalawa po sa ating mga baka dito ang galing sa Duldul bako. Itong si Bitas at yung gwapo nating baka. Si Bitas po pag makita niyo po sa personal, maka sulit ng katawan ni Bitas. Bilog. At
isa sa amin napapansin kay Bitas, malinis yung katawan niya mga kaprobinsya. Hindi siya humiga sa kanyang lumi. Hindi niya hinigaan yung lumi niya. Yan. Hindi katulad sa iba nating baka nito na higa lang ng higa. Nakawara ko na diyan oh. Laging busog. Ganyan po. Basta marami lang pagkain, ubusin niya ni Bitas. Bigyan na rin ang kumpay sa kamer. Sana po gumaling lang yung maraming dineliver. Medyo saktan siya pag ilakad. Yung ating kalabaw na si Rambo mga kaprobinsya, bilog na rin yung katawan niya. Napaka gwapo tingnan. Basta mataba. Yan po. Rambo. Kinabahan tayo noong una kasi namayat siya nung napagod siya sa pagtrabaho. Pero ngayon, oh, tingnan niyo po yung sampot. Yan, busog. Yung hayop, basta palagi lang busog, kadali lang tumaba. Basta busog palagi, umagat sa kahapon, tumaba yan. Gumanda yung katawan nila. Katulad ni Rambo. Nung dumating siya dito mukhang batang-bata pa siya. Tapos pinahilan agad namin ng karosa. Nanibago siya sa ating area. Plus babad siya sa trabaho. Siya yung backup ni Palo. Malapit lang yung aming kumpay dito. So nakapahinga na yung mga alaga natin. Naamis pa ako sa katawan ni Rambo ngayon. Naibalik natin siya sa katawan niya dati. Medyo mahal yung pagkabili natin sa kanya pero hindi po tayo nagsisi. 43,000 po yung bili natin sa kanya. Pero pag umabot sa dito ng mga isang taon, sure po ako. Basta hindi lang magbago yung katawan niya. Sure po ako na kasunod siya ni Palo dito. Lalo na malakas din siya na maghila ng karosa. Batang bata pa to. Ang medyo payat dito sa atin sa ngayon, si Kuan lang. Si Tisoy at si Bugoy. Kasi si Bugoy nanghingo na. Basta bago pa lang matanggal yung mga ngipin nila, humina sila sa pagkain. Masakit siguro. Pero pag mapalitan na ng bago, doon na po sila magsimula na lumakas kumain at saka magsimulang tumaba. Tarakihin natin to dito para may backup si Palo. Gwapo kayong kalabaw niya. Hindi man siya Palo pero gwapo. Si Palo, hindi yan naubos yung kumpay niya. Pero mamaya bigyan naman siya ng kupramel. Yan po ang sikreto namin sa pag-alaga ng hayop. Bigyan ng maraming kumpay. Kung maaari, unlimited yung kumpay nila. Tapos pakainin din ng kupramel para sure po tayo na mabusog sila araw-araw. Basta balagi lang busog yung alaga natin, sigurado pa ako na hindi yan mamayat. Pag wala silang ganang kumain, purgahin lang. Purga lang kahit wala lang vitamins. Hindi na kailangan yung vitamins, basta mapurga yung mga alaga natin. Para sa akin lang yan. Base lang po yan sa aking experience ito mga kapatid. Kasi si Palo nga hindi tayo nagturok sa kanya ng vitamins. Purga lang nung una. Tapos kupramel at yun na po ang katawan niya. Yung mga kambing namin pag pumayat pa sila dyan mga kaprobinsya, kasalanan na nila yon. Kasi maraming pagkain dyan, unlimited. Pinakawalan na namin sila kasi naawa po tayo sa nanay. Pero pag yung nanay ay pumayat, normal lang yan kasi 4 yung pinadidi niya. Ito po babae pero nasira yung tainga niya, naputol. Pero gwapong kambing. Anak to ni George, silang 4. Isa parang si George din yung kanyang katawan.
hindi sila masyadong malakas kumain ng napier. Oh. Yung kinakain nila, parang yung mga baging. Oh. Tingnan niyo po yung nanay. Oh. Yung baging lang yung kinain. Yung kutso-kutso ang tawag dito sa amin. Pero yung napier hindi niya kinain. Oh. Yan. Parang alam siguro niya na bawal yung napier. Damo lang yung kainin natin. Hindi naman siya pumunta doon. Oh. Pero ang nangyari po sa ating mga tanim dito, yung ating rambutan, nakita po nila, kinain yung dahon. Buhay na sana. Yung mga dahon pa rin yung kinain nila. Hindi siya pumunta doon sa gitna. Napakaraming napier dyan. Pero dito pa rin sila. Sa gilid. Yung mga baging yung kinain. Hindi pa natin napurga yung mga kambing natin na mga maliliit. Purgahin natin yan mga kaprobinsya. Ang gamit natin albendazole lang. Sa mga maliliit pa lang, yun na po ang gamit natin. Balbasin. Yung isa didi siya ng didi. Hindi po natin sila pinainom ng gatas na komersyal. Hindi na sila umasa sa gatas ng kanilang nanay. Yan o. Yan po ang nagustuhan ko sa kanila. Hindi nila inubos yung mga napier natin dito na tanim. Pero pag sila lang yung kumain sa ating mga napier dito, hindi naman nila yan maubos. Except pag baka. Pero pag kambing lang tapos mga maliliit pa lang, hindi nila maubos yan. Ito yung pinakamaliit sa kanilang apat. Oh. Babae. Ansot. Hindi siguro ito nakadidi ng gatas. Puntahan natin doon kung ano yung resulta sa ating mga tanim na napier. Ayun po mga dahon ng tubo yung ibinigay natin sa ating mga alagang baka. Pero yung kalabaw natin na si Rambo, si Tisoy, napier lang yung ibinigay sa kanila. Napakadali lang magsawa sa dahon ng tubo. Kaya pag magsawa sila sa tubo, yung mga napier po yung binigay. At may mga napier pa naman tayo doon. Yung inisprayan namin dati ng medisina para mamatay yung mga damo na hagunoy. Pwede na yung harbisin. Tapos yung si baba, medyo nabakante po. Pero yung mga napier natin na nasa gilid ng sapa, iserba po namin yon para kung sakaling magkaroon ng malakas na ulan dito or tag-ulan na, taniman namin ng napier yung bakante, yung sa may kawayan. Namatay yung mga napier doon dahil sa damo. Yan oh. Wow. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. Bago pa lang tayo nakapunta dito at nung pumunta tayo dito, kaka-harvest pa lang sa ating mga napier. Pero ngayon oh, yung andon, pwede namang harvestin ulit. Namangha po sa ating mga napier. Last week pa tayo pumunta dito. Sabi no. Kasi dito sa amin palagi pong may ulan tuwing gabi. So parang nadiligan yung ating mga napier palagi ba. Tapos maganda yung lupa dito. Namangha po ko sa ating mga napier dito mga kaprobinsya. Isang buwan mo wala ngayon. Dito harvest naman to. Yung mga napier natin dito. Bago pa lang tayo pumunta dito, last week pala. Tapos kaka-harvest pa lang, kakasibol pa sa mga napier dito. Pero yung adult, pwede namang harvestin. Dito medyo hindi pa pwede. Hindi po masyadong maganda yung lupa dito. Yan po ang advantage basta maganda yung lupa. Napakadali lang tumubo sa ating mga tanim. Pati yung mga napier natin doon oh, sa kabila. Yung pinagtaniman natin ng kalabasa dati, pwede namang harvestin yan. Wow, daming bunga yung ating batuan dito pang paasim. Sa sunod magluto tayo ng manok sinigang, magpagkuha tayo dito ng batuan. Maraming bunga oh. Maraming bunga. Pero dito sa amin po hindi po masyadong uso yung sinigang mga kaprobinsya sa Negros Oriental. Pero yung sinigang, dun po yan na uso sa part ng Occidental, Negros Occidental. Hindi po kami sanay kumain ng sinigang. Marami ng bunga yung ating batuan. Pero sa ngayon,
Reserva muna namin yung ating mga natir dito. Kasi marami pa namang tubo dyan. Hindi pa sila tapos sa pag-harvest ng tubo. Saka na tayo mag-harvest ng ating mga natir dito kung sakaling maubos na yung mga tubo dyan. At yung mga baka natin na babae, wala silang pili sa pagkain. Mas paborito pa niya yung mga tubo mga kaprobinsya, lalo na yung matatamis. Yung punuan ba dapit, napakalakas lang kumain. Yung mga baka natin na si Batang at Quinay, walang matira kahit isang kumpay sa kanilang pagkainan. Pero hindi po unlimited yung pagbigay namin sa kanila ng kumpay, kasi pag unlimited tumaba sila ng husto at mga babae po sila. For breeding purposes po sila. Okay lang yung pang fattening pag unlimited yung pagkain, kasi yung purpose natin sa fattening, gusto natin tumaba ng husto. Hindi katulad sa mga babae. Pag babae tapos tumaba ng husto, malaki ang posibilidad na hindi sila mabuntis o hindi sila maglandi. Tingnan natin ulit yung ating mga kamuting baging dito mga kaprobinsya. Wala. Liit pa yung laman sa ating mga kamuting bagay. Gusto ko sanang kumain ng kamuti. Kung may laman lang sana. Yung mga luya natin dito, ilagyan po namin ng sprinkler. Tingnan nyo po mga kaprobinsya. Yan, marami ng sumibol. Sana magkaroon to ng maraming laman. Ayos. Pati dito maganda tingnan basta wala ng damo. Ito po yung pinakauna nating tanim na luya. Nilagyan na namin ito ng pataba, si Candos. Maganda tingnan mga kaprobinsya. Dito po halos lahat sumibol. Wow, oh. Sana po tuloy yun. Maganda mga kaprobinsya, pag ganito lahat yung ating luya. Pero yung unang tanim lang natin ang medyo maganda yung resulta. Yung pinakahuli hindi po maganda yung resulta, oh. Doon. At dito po hindi po sumibo lahat yung ating mga tinanim. Ang maganda yung andun, oh. Naglagay na po kami ng pataba dyan. May langka dito. Ipabalot natin doon ng sako para hindi masira. Masarap yung langka. I-stick natin yung ating mga langka doon, yung binalot ng sako. Sa mga nakaraan po nakakuha po tayo ng isa. May isa na nahinog. Yun po, mukhang malapit na yan mga kaprobinsya. Siguro next week
may hinag na dito sa ating langka. Sa ating langka. Check po natin yung ating dwarf na niyog. Isa lang, dalawa, tatlo, nahulog yung iba. At dito, sana po hindi yan mahulog, medyo marami po yan. At tuloy-tuloy na po yung pagpamulok niya. Ito po, bulok po ang tawag dito sa amin mga kaprobinsya. Bulok. Yan. Tapos yung isa dito, ito po yung inakala namin na unang magkaroon ng bulok. Pero ngayon may bulok na naman Sa tagal nating paghihintay. Pero ngayon pa lang siya nagbigay ng bulok. Yan, sana makasis po yung mga bunga sa ating mga niyog dito. Sana hindi mahulog para ipunla natin. Magpaparami tayo ng dwarf. Yung mga ibon natin dito, yung Java. Dati po, nabawasan po yung mga parakits natin kasi may bumili po dito. 7 pairs po yung binili nila. So 14 heads yung nabawas sa ating mga ibon na parakit. Pero dito yung ating mga African lovebirds hindi po yan nabawasan. Ano, gusto sana nilang bumili ng African lovebird pero hindi po natin kabisado yung babae at saka lalaki. Marami na. At kailangan na po natin magpagawa ng mga bagong paitlogan dito. Yung una natin paitlogan na pinagawa, yan po, nasira. Yan, sira na lahat yung una natin pinagawa. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin Panapan. Yung ito hindi pa naubos. Ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Hindi ako kayo ko. Kita na. Ilagay ko ng hindo yun. Ano na yung luwag ng part? Luwag, kutsara mo. Lain niya kung kutsara niya. Kandos manaari. Asa mo kutsara? Kulang ka kutsara daw? Lahat dyan yung igatag din na. Ikaw siya kong gitripan din na. Kasi ako na kayo na. Sige, mag-iyon nga. Si Brody ka pa na mukhang yun. Muna. Lalim. Lugo ng bata. Ay, pag nalipas ng dahil na, sige naman nini mo. Kaulawan mo yung bana. Wala na mga tao. Kamalawang ko siya.
Kailangan ko lagi yung hito daw eh. So, kaya mo, tunol yun. Parang awa tayong ulo, Kin. Oo, may lain, Kin. Ganda mo. Renato, sarap yan. Si Rosbol Passer, higit sa mukuyog. Nagdo. Isa sa abla-abla. Nagpusam yun. Tuluyan na nila yan. Bago. Minar ko. Minar ko. Kapag sa kasama. Isa yung tangan to. Iwas mo sa atin. May tao ko na ba ako ta? Hindi nyo sa vlog din. Kaya ito ko pag-abi na ito. Pag tawag na ito, abi ito na sana. Nakabantay mo rin. Hindi ko tawag ka doon. Ganun lang daw yung imas na.